Malamig ang hangin ng gabing iyon, at tahimik ang buong baryo maliban sa huni ng mga kuliglig. Sa isang lumang kubo sa gilid ng kagubatan, isang batang lalaki ang nag-iisa, walang pamilya, walang tahanan. Siya si Nilo, isang batang ulila na matagal ng pag-alagala matapos pumanaw ang kanyang mga magulang sa isang trahedya. Sa murang edad, natutunan niyang lumaban sa gutom at takot, ngunit ngayong gabi, may ibang klase ng pangamba ang bumalot sa kanya. Habang siya'y nakaupo sa ilalim ng isang puno, mahigpit niyang niyayakap ang kanyang mga tuhod. Ang sikmura niya'y kumakalam, ngunit mas kinatatakutan niya ang dilim ng kagubatan. Alam niyang may mga nilalang na hindi dapat gambalain sa ganitong oras. Sabi ng matatanda, sa ganitong oras naglalabasan ang mga nilalang na hindi tao, ang mga aswang. Nang biglang may kumaluskos sa likuran niya, napabalikwas siya ng tingin. Isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit, may dala itong maliit na supot ng pagkain. "Anak, anong ginagawa mo rito sa gitna ng gabi?" Malambing ang tinig nito, ngunit may kung anong malamig na pakiramdam ang dumaan sa katawan ni Nilo. "O wala po akong matutuluyan," nanginginig niyang sagot. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa, tapos mumiti ito. "Halika, sa amin ka muna." Hindi ligtas ang lansangan para sa isang bata. Sa gutom at pagod, hindi na nagdalawang isip si Nilo. Sinundan niya ang matanda patungo sa isang bahay sa gitna ng kagubatan. Sa labas, mukhang payak ang tirahan, gawa sa kahoy, may maliit na ilawan sa labas. Ngunit pagpasok niya, ramdam niya agad ang kakaibang pakiramdam sa loob. Sa mesa, may nakahandang pagkain, masasarap at mababangong ulam na parang matagal nang hindi niya natitikman. May dalawang tao pang naroon, isang lalaking matangkad na matalim ang titig at isang babaeng payat na tila masyadong tahimik. "Aba, may bisita pala tayo," sabi ng lalaki, nakangiti ngunit malamig ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may bumibigat sa dibdib niya. Hindi niya maintindihan kung dapat ba siyang matakot o magpasalamat. Ngunit nang sumandali pa, may napansin siyang kakaiba, ang anino ng mga taong kasama niya ay hindi tugma sa kanilang mga katawan. Maya-maya lang, nagsimula ng lumabo ang paningin ni Nilo. Para bang bumibigat ang kanyang mga talukap. At bago pa man niya maunawaan ang nangyayari, narinig niya ang isang boses na bumubulong sa kanyang tenga, isang boses na malamig at hindi niya alam kung kanino galing. "Isa ka na sa amin ngayon." Tuloy-tuloy ang dilim sa kanyang paningin, at hindi na niya namalayang bumagsak siya sa sahig. Ngunit ano nga ba ang magiging kapalaran ni Nilo? Totoo kayang natagpuan na niya ang kanyang bagong pamilya, o nasa panganib siya na hindi na makaalis? Mabigat ang pakiramdam ni Nilo nang dumilat siya. Madilim pa rin ang paligid, pero may mahihinang liwanag mula sa nagbabagang uling sa dulo ng silid. Hindi niya agad maalala kung paano siya napunta roon, pero nang bumalik sa isip niya ang huling nangyari, ang kakaibang bulong, ang bigat sa kanyang katawan, agad siyang bumangon. Ngunit sa sandaling gumalaw siya, napansin niyang mahina pa rin siya. Para bang may bumalot na lamig sa kanyang laman. Napatingin siya sa paligid. Ang silid ay gawa sa lumang kahoy, at may mga nakasabit na anting-anting sa dingding. May mga bote na may kung anong likido sa isang maliit na estante, at sa gitna ng silid, may isang malaking tapiseryang may kakaibang sulat. Napansin din niya ang mabangong amoy na pumupuno sa hangin, parang pinaghalong insenso, at mga halamang hindi niya matukoy. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok ang matandang babae na tumulong sa kanya kanina. May dala itong isang mangkok na may mainit na sabaw. Umiti ito at lumapit sa kanya. "Buti naman at nagising ka, anak. Kumain ka muna," anito, inilapag ang mangkok sa harap niya. Nag-aalangan man, tinignan ni Nilo ang sabaw.
Malinaw ito, may lumulutang na dahon at hiniwang karne. Hindi niya alam kung bakit, pero sa kabila ng gutom niya, nagdadalawang isip siyang tikman ito. Anong nangyari po sa akin? Tanong niya sa mahina niyang boses. Napagod ka lang. Mahina ang katawan mo dahil sa gutom, sagot ng matanda. Pero huwag kang mag-alala, alagaan ka namin. Bago pa man siya makasagot, pumasok ang lalaking matangkad. Sa malapitan, mas kita niya ang matalim nitong tingin at ang maputla nitong balat. Tahimik lang itong naupo sa gilid, nakatingin sa kanya. Bata, matagal ka na bang palaboy? Tanong nito, malamig ang tinig. Oo po, sagot niya, bahagyang yumuko. Wala na po akong pamilya. Ngayon, meron ka na, sabad ng babae, sabay hagod sa kanyang buhok. Dito ka natitira kasama namin. Dapat ay matuwa siya. Matagal na siyang nangangarap ng isang tahanan, ng mga taong mag-aruga sa kanya. Pero bakit parang may kung anong bumibigat sa dibdib niya? Napansin niyang hindi kumukurap ang lalaki habang nakatitig sa kanya. Ang babaeng tahimik kanina ay sumilip mula sa likod ng pinto, para bang inaaral siya. May bumabalot na kakaibang enerhiya sa bahay na ito, isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi niya namalayan na nilalaro na ng kamay niya ang kanyang pulso, at doon niya napansin ang isang maliit na marka sa kanyang balat. Hindi niya maalala kung paano niya ito nakuha. Gabi na ulit, bulong ng matanda. Mas mabuti kung magpahinga ka na muna. Walang nagawa si Nilo kundi humiga muli. Pero sa kabila ng lamig sa kanyang katawan at ang pagod na bumabalot sa kanya, nanatiling gising ang isip niya. Sa labas, narinig niya ang ihip ng hangin. Pero kasabay nito, may ibang tunog, mga yabag na hindi pangkaraniwan. Mabilis, magaan, parang dumadaplis sa lupa. Minsan, parang may kumakaluskos sa bubong. Pinilit niyang huwag matakot. Baka lang guni-guni niya ito, dala ng pagod. Pero nang mapansin niyang may aninong gumagalaw sa siwang ng pinto, isang aninong may mahahabang daliri at kakaibang hugis, hindi na niya alam kung kaya pa niyang ipikit ang kanyang mga mata. Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa bahay na ito? At higit sa lahat, sino ba talaga ang mga taong nagdala sa kanya rito? Kinabukasan, nagising si Nilo sa mahina at paulit-ulit na tunog ng paggalaw sa labas. Hindi pa sumisikat ng husto ang araw, pero may liwanag ng sumisilip mula sa siwang ng bintana. Sandali siyang nanatili sa higaan, pinapakiramdaman ang paligid. Naaalala pa rin niya ang kakaibang tunog kagabi, ang yabag sa labas, ang mga kaluskos sa bubong, at ang aninong dumaan sa siwang ng pinto. Dahan-dahan siyang bumangon. Lumabas siya ng silid at natagpuan ang matandang babae sa kusina, nakatalikod at may hinahalo sa isang malaking palayok. Hindi niya maaninag ang nasa loob, pero may kakaibang amoy na lumalabas mula rito, hindi naman mabaho, pero may halong matapang at matamis na samyo. Magandang umaga, anak, bati ng matanda nang mapansin siya. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Tumango si Nilo. Opo. Salamat po sa pag-aalaga sa akin. Ngumiti ang matanda, pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, may kakaibang lungkot sa likod ng ngiting iyon. Mabuti naman, sagot nito. Kumain ka na. Mahaba pa ang araw natin. Habang kumakain siya, dumaan ang lalaking matangkad. Tahimik pa rin ito, pero ramdam ni Nilo ang mga tingin nito sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas ito ng bahay at naiwang mag-isa si Nilo kasama ang matanda. Pwede ko po bang malaman kung sino kayo? Tanong niya matapos ang ilang saglit ng katahimikan. Napahinto ang matanda sa ginagawa. Ako si Lola Sabel, sagot nito. Ang lalaking iyon, si Mang Rigo. At ang babaeng tahimik kahapon, si Lilia.
Matagal na kaming magkasama rito. Pamilya po ba kayo? Ngumiti si Lola Sabel pero hindi sumagot. Sa halip, huminga ito ng malalim at bumalik sa pagluluto. Sa gutom at pagod, hindi na masyadong nag-isip si Nilo. Natapos siya sa pagkain at lumabas para magmasid sa paligid. Nasa gitna ng kagubatan ng bahay, malayo sa baryo, malayo sa ibang tao. Sa di kalayuan, nakita niyang nakaupo si Lilia sa ilalim ng isang puno, nakatitig lang sa kawalan. Lumapit siya rito. Ate Lilia. Dahan-dahang lumingon si Lilia. Ngayon niya lang napansin kung gaano kaputla ang babae, parang hindi pa nasisikatan ng araw. Bakit ka nandito? Mahinang tanong nito. Gusto ko lang pong makipag-usap, sagot niya. Matagal na po ba kayong nakatira rito? Tahimik lang si Lilia. Pero sa huli, mahina itong tumango. Matagal na, sagot nito. Pero hindi ko na matandaan kung kailan nagsimula. Pamilya niyo po ba sila? Napakuyom ang kamay ni Lilia. Hindi. Nagpanting ang tainga ni Nilo sa sagot na yon. Kung hindi sila pamilya mo, paano ka napunta rito? Sa halip na sumagot, tumingin lang si Lilia sa kanya, ang mga mata nito puno ng kung anong babala. Nilo, umalis ka na habang kaya mo pa. Nanlamig ang buo niyang katawan sa narinig. Pero bago pa siya makapagtanong ulit, may narinig silang malalakas na yabag mula sa kakahuyan. Agad siyang napalingon at nakita si Mang Rigo, may hawak na isang malaking supot. Halos walang tunog ang bawat hakbang nito, kahit na mabigat ang dala. Nang mapansing nakatingin sila, bahagya siyang ngumiti. Bata, sumama ka sa akin, anito. May ipapakita ako sa'yo. Nag-aalangan si Nilo, pero may kung anong bumubulong sa isip niya. Isang matinding pangangailangang malaman ang katotohanan. Muli siyang tumingin kay Lilia, pero napayuko ito, para bang ayaw niyang makita ang mangyayari. Dahan-dahan siyang sumunod kay Mang Rigo, papasok sa makapal na kabubatan. Mas lalo pang lumalalim ang mga tanong sa isip niya. Sino nga ba talaga ang mga taong ito? At higit sa lahat, bakit sinasabi ni Lilia na umalis siya bago pa maging huli ang lahat? Malalim ang kagubatan habang sinusundan ni Nilo si Mang Rigo. Tahimik ang paligid maliban sa mahihinang yabag ng kanilang mga paa sa tuyong dahon. Hindi niya alam kung gaano na sila kalayo mula sa bahay, pero parang palayo sila ng palayo. Hawak pa rin ni Mang Rigo ang supot na dala nito, at napansin ni Nilo na may bahagyang mansa sa tela, madilim, halos itim, at amoy lupa. Pilit niyang hindi inisip kung ano yon, pero habang tumatagal, lumalakas ang kaba sa kanyang dibdib. Malapit na tayo, sabi ni Mang Rigo, hindi man lang lumingon. Gusto sanang magtanong ni Nilo kung saan sila pupunta, pero may pumipigil sa kanya. Parang isang bahagi ng isip niya ang nagsasabing mas mabuting huwag na lang niyang malaman. Ilang saglit pa, nakarating sila sa isang maliit na clearing sa loob ng kabubatan. May lumang hukay sa gitna, tila isang balon na wala ng tubig. Pinalibutan ito ng mga nakatumpok na bato, at sa ibabaw ng isang malaking bato, may isang bagay na tila lumang damit o kaya naman balat ng isang hayop. Napalunok si Nilo pero nanatili siyang tahimik. Biglang lumapit si Mang Rigo sa hukay at binuksan ang supot. Halos hindi makahinga si Nilo nang makita niyang may laman itong isang bagay na parang putol na bahagi ng katawan ng hayop o baka tao. Napaatras siya, hindi alam kung dapat ba siyang tumakbo. Pero bago pa siya makagalaw, tumingin sa kanya si Mang Rigo. Alam mo bang kaya ka namin kinuha? Tanong nito, malamig ang tinig. Hindi nakasagot si Nilo. Nanatiling nakatayo lang siya, nanginginig, hinihintay ang susunod na sasabihin ng lalaki. Matagal na kaming naghahanap ng tulad mo. Nagpanting ang tainga ni Nilo. Anong ibig niyo pong sabihin?
Dahan-dahang ngumiti si Mang Rigo. Matibay ka, bata. Hindi ka tulad ng iba. Napansin ni Nilo ang dahan-dahang paggalaw ng paligid. Para bang ang hangin mismo ay bumibigat at may mga aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Hindi siya sigurado kung may mga nilalang nga ba sa kakahuyan o kung nagkakamali lang siya. Biglang may narinig siyang sutsot mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niyang nakatayo si Lilia sa may dulo ng daan, hindi kalayuan. Hindi siya nagsalita, pero nanlalaki ang mga mata nito, para bang nagsusumamo, sinasabing huwag siyang lalapit pa. Pero huli na ang lahat. Narinig niya ang tunog ng isang bagay na bumagsak sa lupa. Pagtingin niya, nakita niyang hinulog na ni Mang Rigo ang laman ng supot sa loob ng hukay. Sandali lang, pero sigurado si Nilo na nakakita siya ng isang kamay sa loob, hindi kamay ng hayop, kundi kamay ng tao. Napaatras siya, nanginginig. Ano to? Dahan-dahang lumapit si Mang Rigo. Isa ka na sa amin ngayon, Nilo, bulong nito. At kung gusto mong mabuhay, mas mabuting tanggapin mo ang katotohanan. Mas lalo pang bumigat ang hangin. Pakiramdam ni Nilo ay may kung anong presensyang bumabalot sa paligid. Tiningnan niya si Lilia, pero hindi na niya ito makita. Wala na ito sa lugar kung saan niya ito huling nakita. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo, magsisigaw, o lumaban. Pero bago pa siya makagalaw, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Napasinghap siya. At bago pa siya makatalon palayo, narinig niya ang malamig na boses na bumubulong sa kanyang tenga. Oras mo na. Nanlamig ang buong katawan ni Nilo nang maramdaman niya ang malamig na kamay sa kanyang balikat. Ang bulong sa kanyang tenga ay halos hindi niya maunawaan, pero may isang bagay siyang sigurado, hindi ito si Mang Rigo. Dahan-dahan siyang lumingon, at doon niya nakita ang isang anino sa kanyang likuran. Hindi niya maipaliwanag kung ano iyon. Hindi ito mukhang tao, pero hindi rin ito hayop. Isa itong maitim na silweta na may mahahabang daliri, at kahit walang malinaw na mukha, ramdam niyang nakatingin ito sa kanya. Napaatras siya, pero nang tumingin siya kay Mang Rigo, nakita niyang nakangiti ito. Hindi siya natatakot, parang inaasahan na nito ang lahat ng nangyayari. Wala kang dapat katakutan, Nilo, sabi nito. Matagal ka na naming hinihintay. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang tinig niya. Lumapit si Mang Rigo at itinuro ang hukay. Hindi lang ito isang libingan. Isa itong pintuan. Napatingin si Nilo sa hukay. Parang mas lumalim ito kaysa kanina. Parang may bumubulong mula sa ilalim, mga tinig na hindi niya mawari kung nagsusumamo o nanunukso. Nilo, napalingon siya at nakita niya si Lilia, nakatayo sa pagitan ng mga puno. Sa pagkakataong ito, hindi na ito mukhang tahimik at takot. May matinding puot sa kanyang mga mata, at hawak niya ang isang matulis na patpat na para bang handa siyang lumaban. Tama na ito, Rigo, madiing sabi ni Lilia. Hindi na tinag si Mang Rigo. Alam mong hindi na siya makakaalis, Lilia, sagot nito. Dugo niya ang kailangan. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Nilo. Anong ibig sabihin niyo? Lumingon sa kanya si Lilia, at sa unang pagkakataon, nakita niyang may luhang namuo sa kanyang mga mata. Nilo, hindi mo sila pamilya. At hindi nila intensyon na tulungan ka. Naguguluhan pa rin si Nilo, pero sa isang iglap, parang may piraso ng alaala na bumalik sa kanya. Ang tatlong mukha ni na Lola Sabel, Mang Rigo, at Lilia. Ang bahay sa kabubatan. Ang pakiramdam na para bang matagal na siyang narito, kahit na sigurado siyang ilang araw pa lang siyang kasama nila. Pero paano kung hindi lang ilang araw?
Napahawak siya sa kanyang pulso, kung saan nakita niya ang kakaibang marka noong unang araw. Pero ngayon, parang mas malinaw na ito, hindi lang ito isang simpleng galos. Isa itong hugis, isang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Dapat ka nang umalis, mahina ngunit matigas na sabi ni Lilia. Ngunit bago pa siya makagalaw, naramdaman niya ang mahigpit na kapit ng malamig na kamay sa kanyang braso. Bumalik ang takot sa kanyang dibdib. Ang aninong nasa likuran niya ay dumikit palalo, at sa isang iglap, para siyang nalamon ng isang matinding kilabot na nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari, pero ang pakiramdam niya, unti-unti siyang hinihila pababa. Papunta sa hukay. Napahiyaw siya, pilit na nilalabanan ang puwersang humihila sa kanya, pero napakaraming kamay ang lumitaw mula sa dilim, pilit siyang pinipigilan. Nilo, sigaw ni Lilia. Biglang nagdilim ang paningin niya. At sa isang saglit, nagbalik ang lahat ng alaala, isang maliit na bahay sa dulo ng kabubatan. Isang batang umiiyak sa loob. At ang 3 taong lumapit sa kanya, may matatamis na ngiti, ngunit may itinatagong lihim sa kanilang mga mata. Nagbalik sa isipan ni Nilo ang mga alaala, maliliit na piraso ng nakaraan na parang matagal nang nais niyang makalimutan. Hindi siya unang beses na nakarating sa bahay na yon. Hindi rin yon ang unang beses na narinig niya ang mga tinig mula sa hukay. Biglang bumigat ang kanyang katawan. Para bang may kung anong puwersang dumadagok sa kanya, hinahatak siya pababa, pilit siyang isinusuko sa kadiliman ng hukay. Pilit niyang ibinuka ang kanyang bibig upang humingi ng tulong, pero kahit ang kanyang tinig ay parang nawala. Nilo, lumaban ka, sigaw ni Lilia, mabilis na tumakbo papalapit sa kanya. Hawak niya ang patpat, at sa isang iglap, isinaksak niya ito sa lupa, direkta sa gilid ng hukay. Isang matalim na tunog ang narinig, at biglang nagsimulang manginig ang lupa. Napaatras si Mang Rigo. Hindi ito natuwa sa ginawa ni Lilia. Anong ginawa mo? Sigaw nito, ang dating malamig na boses ay napuno ng galit. Pero hindi sumagot si Lilia. Sa halip, lumuhod siya sa tabi ni Nilo at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Nilo, makinig ka. Matagal ka nang nakakulong dito. Hindi mo lang matandaan. Parang lumamig ang hangin. Pilit na lumaban si Nilo sa mga kamay na humihila sa kanya pababa. Nang mapatingin siya kay Lilia, doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya napansin noon, ang kanyang mukha. Siya si Lilia, pero parang hindi siya tumatanda. Parang nasa iisang edad pa rin siya mula noong una silang nagkita. At doon niya naalala ang huling piraso ng katotohanan. Hindi siya isang bisita sa lugar na yon. Matagal na siyang bahagi nito. Napakapit siya sa patpat na itinuhog ni Lilia sa lupa at pilit niyang hinila ang sarili palayo sa hukay. Ang mga aninong kanina lamang ay mahigpit na nakakapit sa kanya ay nagsimulang maglaho, tila ba may bagay na humahadlang sa kanila. Hindi mo siya madadala, sigaw ni Mang Rigo, mabilis na lumapit upang agawin siya mula kay Lilia. Pero sa isang iglap, may isang bagay na bumalot sa kanyang katawan, itim na anino na lumabas mismo mula sa hukay. Napanganga si Nilo habang pinapanood ito. Hindi siya makapaniwala. Ang hukay na iyon hindi lang basta isang pintuan. Isa itong patibong. At ngayon, si Mang Rigo ang nahuhulog dito. Hindi ito dapat mangyari, sigaw ni Mang Rigo, pilit na pumapalag, pero kahit anong gawin niya, unti-unti siyang nilalamon ng anino. Sa huling sandali, tumingin siya kay Lola Sabel, na noon ay lumitaw mula sa likod ng mga puno. Ang mukha nito ay puno ng lungkot. Paumanhin, Rigo, mahina nitong sabi. Panahon na para matapos ito. At sa isang iglap, tuluyang nilamon ng hukay si Mang Rigo.
Nanatili ang katahimikan sa paligid. Dahan-dahang tumayo si Nilo, ramdam ang panghihina sa kanyang katawan. Nang tignan niya si Lilia, nakita niyang pagod rin ito, pero may bakas ng ngiti sa kanyang mukha. Tapos na, anito. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Nilo, biglang nagbago ang ekspresyon ni Lola Sabel. Hindi pa. Nagtaka si Nilo. Ano pong ibig sabihin nyo? Muling lumamig ang hangin. At sa sulok ng kanyang mata, napansin niyang ang hukay na kanina lamang ay tuluyang nagsara ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Mang Rigo ang lumalabas mula rito. Isa itong anino, mas malaki, mas malakas, at mas gutom. At sa isang saglit, naunawaan niyang ang tunay na panganib ay hindi pa tapos. Muling bumigat ang hangin. Ang aninong lumabas mula sa hukay ay hindi katulad ng mga nauna. Mas malaki ito, mas mabigat ang presensya, at parang sumisipsip ng ilaw mula sa paligid. Pakiramdam ni Nilo ay kinakaladkad ang kanyang kaluluwa, kahit hindi siya hinahawakan. Napaatras siya, hindi alam kung paano lalaban. Wala na si Mang Rigo, ngunit ang mas malaking panganib ay ngayon pa lamang lumilitaw. Tumingin siya kay Lola Sabel, umaasang may sagot ito, ngunit baka sa mukha nito ang takot, isang bagay na hindi pa niya nakikita mula rito noon. Hindi natin ito kayang pigilan, mahina ngunit matigas ang tinig ni Lola Sabel. Ngunit may paraan para tapusin ito. Napatingin si Nilo kay Lilia, na noon ay nakatitig na rin sa anino. Alam nito ang ibig sabihin ng matanda. Ang hukay ay isang pintuan, Nilo, sabi ni Lilia. At ang pintuan ay dapat isara mula sa loob. Doon niya naintindihan ang nais nilang gawin. Kailangan nilang isakripisyo ang isang tao upang tuluyang maisara ang hukay, isang bagay na dati nang ginawa ng iba. Dati na nilang sinubukan, ngunit palaging may nabubuksang paraan upang bumalik ang kadiliman. Hindi, mariin, sabi ni Nilo. Hindi ko hahayaan na may isakripisyo na naman. Napangiti si Lilia, ngunit puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Hindi mo naiintindihan. Matagal na akong bahagi ng hukay na ito. Hindi ako dapat naririto. Ako ang magsasara nito, Nilo. Umiling siya. Hindi pwede, ngunit bago pa siya makapagsalita pa, isang malakas na hangin ang lumipad mula sa hukay. Halos matumba siya sa lakas ng puwersa. Kitang-kita niya kung paano humakbang si Lilia palapit, hindi natatakot, hindi nagdadalawang isip. Lilia, huwag, sigaw niya. Ngunit huli na. Sa isang iglap, itinulak ni Lilia ang sarili sa hukay, at sa kanyang pagtalon, isang matinding liwanag ang bumalot sa buong kagubatan. Isang nakakabinging tunog ang pumuno sa paligid, at pakiramdam ni Nilo ay nagkaroon ng napakalakas na puwersang humigop sa lahat ng nasa harap niya. Napapikit siya, itinakip ang kamay sa kanyang mukha. At pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang katahimikan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, wala na ang hukay. Wala na rin ang anino. At higit sa lahat, wala na si Lilia. Tumayo si Nilo, nanginginig ang buong katawan. Tumingin siya kay Lola Sabel, na noon ay nakayuko, tahimik, tila ba tinatanggap na ang nangyari. Tapos na ba? Mahina niyang tanong. Dahan-dahang tumango ang matanda. Napatingin si Nilo sa paligid. Ang madilim at malamig na kagubatan ay tila nagbago, mas magaan ang hangin, mas tahimik, ngunit hindi na kasing bigat ng dati. Ngunit kahit alam niyang tapos na, may isang kirot sa kanyang dibdib. Si Lilia, ang nagligtas sa kanya, ang tumulong sa kanya mula pa noon, ay nawala na. Lilia, mahina niyang bulong, hindi inaasahang may luha ng tumulo sa kanyang pisngi. Lumapit sa kanya si Lola Sabel at marahang hinawakan ang kanyang balikat.
Hindi siya nawala, Nilo, anito. Natagpuan lang niya ang lugar na matagal na niyang hinahanap. Tahimik siyang tumango, ngunit ang sakit ay nanatili. Lumipas ang ilang araw at bumalik si Nilo sa bayan. Hindi na siya nagtanong kung paano siya muling nakabalik o kung ano ang sasabihin niya sa iba. Alam niyang kahit ipaliwanag niya, walang maniniwala. Pero sa bawat gabi, kapag sumasagi sa isip niya ang nangyari, tinitingala niya ang langit at umaasang kung saan man naroon si Lilia, payapa na siya. At sa isang gabi, habang nakaupo siya sa labas, may malamig na simoy ng hangin na dumaan. Kasabay nito, isang pamilyar na tinig ang bumulong sa kanyang pandinig, "Salamat, Nilo." Napangiti siya. At sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot.